Hey guys, welcome. Kumusta? So, usapang prepping tayo, no? I think a few months ago or last year siguro nakagawa na ako ng video na sinasabi ko na kailangan nyo ng 5.56. Kailangan nyo ng rifle na 5.56. Okay? So, ngayon, parang follow-up din and then usapang ano din to, prepping. Kailangan natin mag-prepare habang wala pa yung sakuna o wala pa yung crisis, wala pang kaguluhan. And reaction to doon sa napanood kong video na long guns daw. You need long guns for end of the world. You know, mga end of the world scenario. World crisis, World War III, SHTF, civil unrest. Kailangan talaga rifle. Okay? So don't expect na, kunyari, meron kang pistol, may 1911 ka, may arms corps ka 1911, makikipag-gera ka na using the pistol. Sabi nga nila kaya ka may pistol para makarating ka dun sa rifle mo. 'Di ba? Yun eh. And yan, sidearm yan para makapunta ka dun sa rifle mo. Para makakuha ka ng rifle. Yun ang ibig sabihin. And yung last time na gumawa ng video about barrel length ng 5.56, may nagtatanong din, no, regarding sa anong barrel length ang pwede sa inyo, ganyan. Depende kasi hindi ko pwedeng i-generalize, ito dapat suggestion ko para sa iyo. Pero di ba, no? Kung saan ka komportable, yun ang pinaka-safe na sagot doon. Kasi may mga maliliit naman, kaya rin gumamit ng 16-inch na barrel na rifle, di ba? Yung misis ko for 11, kaya niyang pumutok bench shooting, no, ng 16-inch na barrel. Syempre mahirap na pagka may movement, no? And yung iba naman magsasabi, paano pang CQB? Pang CQB, diyan papasok yung sidearm mo. No, talagang tight spaces, kailangan mo talaga ng sidearm. Ang problema kasi pagka sa barrel length, pag pinili mo yung maliit na at meron kang long range engagement, ibig sabihin malayo na yung babalin mo, 300 yards, 400 yards, paano yun? Maliit na. Alam mo, pahabain mo yan, hindi mo siya pwedeng pahabain, di ba? So depende sa situation, depende sa available na resources sa'yo. Okay, just keep in mind, pagka yung rifle mo is maikli, yun nga, may mga pistol length barrel na tinatawag, no? Like 7.5 inch, masyado maikli. Meron pa kang 5 inches no, na 5.56. Paano pagka kailangan mo ng mag-shoot ng malayo? Wala na, hindi na-aabot yun talaga. Pinakita ko sa inyo yung ballistics, no? Yung FPS na nababawas. Pagka the general rule is kada inch is around 25 FPS yung nababawas. So, meron pa rin hindi naniniwala, pero kasi sabi ko, hindi ako namimilit. Okay, kung hindi kayo maniwala, do your own research. So, may effect ang barrel length sa FPS and then sa burn time ng powder. Kaya nga yung mga pistol na AR, talaga nagpo-produce siya ng fireball. Pati mga Draco, yung mga pistol na AK-47, na talaga nagpo-produce siya ng fireball. Okay? So, having said that, tayo ng sitwasyon na, kaguluhan. Ano ba naisip nyo na kaguluhan na pwedeng mangyari? Lalo ngayon, may gera sa Israel, sa Middle East, Israel versus Syria, versus Iran, versus Lebanon. So, sa Middle East area, no? And hindi malayong mag-spill over sa Asia kasi andyan yung China. Hindi naman natapos yung problema sa China eh. Hindi naman natapos eh. Nag-halt lang. Okay? Hindi natin alam kung mag-escalate o de-escalate. So, during peacetime, ito yung pinakamagandang time para mag-prepare, para magplano. Okay? So, sabi ko nga, last time, gawa ng video, kailangan mo ng 5.56, kailangan mo ng rifle, basically. Hindi pwede, maganda yung 1911 mo, makinis, makintab, makikipag-gera ka using yung 1911, hindi. Hindi talaga sa perspective ng tactical perspective, hindi talaga
iepekto yan. Okay? Ano pa? And also yung ballistics. Yung mga pag-uusapan mo yung FPS and everything, hindi talaga. Kung yung 1911 mo na 45 yung projectile niya is around 900 FPS lang, samantala yung mga rifle projectiles 2,200 FPS. Ibang-iba talaga. Okay, so basically may pinost pa pala ako kahapon, yung sa page ko na Jose Rizal Adventures. Nag-iingat ako sabihin na battle rifle kasi meron talagang battle rifles, no? So, pero siguro mas magandang separate topic na yan. Basically, ang battle rifles, may mga requirements yan. Kailangan shoulder fired. Kailangan, nasa shoulder mo. Tapos, auto-loading. Kailangan sunod-sunod yung bala, hindi bolt action. And then, ano yung term? Full power rounds. Full power rounds is basically around 7.62 by 51 or 308, around that area. No? So, yung 5.56, 7.62 by 39, intermediate round yan. So, hindi yan pwedeng tawagin battle rifle. So, mamaya di-discuss natin yan. So, kung ako tatanungin nyo, no? Pero gusto ko kasing gamitin yung word na battle rifle kasi pagka ikaw pupunta ka sa gera, 'di ba? Anong rifle lang dadalhin mo? So don't tell me magdadala ka ng ng 22 LR, Rossi RS22. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano 'yon? Kawawa ka lang. Kasi yung mga kalaban mo na pumuputok ng ganito, tatago sa barricade ng pinagtataguan mong sopa, samantalang yung 22 mo, syempre, limited ang penetration. Okay? Yung power niyan, limited. So, basically, naisip ko talaga, this is my go-to rifle. Okay? Yun na lang. SHTF rifle na lang sabihin ko. Hindi ko pwede sabihin battle rifle kasi may technical definition ng battle rifle. Dapat 308 or something similar. Anyway, so ito yung go-to SHTF rifle ko. Yung mga tipong pa nagkagulo, pumutok gera, ito yung dadamputin ko. Ito lang yung dadamputin ko. Ganon yun. Okay, so, ano importante? Bakit importante magplano ngayon pa lang? Siyempre, hindi ka pwede magplano pag andyan na yung sakuna, andyan na yung crisis, andyan na yung gera, lumanding na yung kalaban sa Manila Bay. Hindi pwede. Sabi nga sa prepping when is the time to prepare? Yesterday. So, dapat kahapon ka pa nag-prepare, hindi during the sakuna. So, ang pinagpipilian lang naman dyan, SHTF rifle is either AK or AR. May AK din ako, kaso nahirapan lang akong kunin dahil natatabunan na. And besides, mas pinili ko talaga ang AR platform, no? Meron ako nakilala, taga Dallas, Pinoy din, sabi niya, basta ako, masanay ako sa AK. Hindi naman niya mapaliwanag bakit. Hindi naman niya mapaliwanag bakit, no? Hindi niya mapaliwanag bakit. So, as of right now, may trade embargo ang US sa Russia dahil sa gera sa Ukraine. So, anything Russian na hindi pwedeng ibenta dito. Hindi pwede ipadala, hindi pwede ibenta. So, similar dyan yung mga AK rifles, no? Yung mga Zastava, basta yung mga made in Russia na AK, tapos mga bala, yun talaga ang bala. Kaya nung nandito si Charles, pumuputok kami ng 7.62 by 39, tipid na tipid siya. Sabi, ano ba to? Tipirin mo kasi hindi mo alam kung kailan ulit magkakaroon ng ng ganitong bala na galing pang Russia. Yung mga Russian, yung mga 7.62 by 39. Pero nag-stock up na ako noon as a prepper, no? So, yun. I chose an AR-15. Bakit? Na-explain ko na rin to before. AR-15 223 556 versus 7.62 by 39. Para sa akin, mas superior ang 223 556 kahit na mas malaki ang bala ng 7.62 by 39.
Okay? Yung engagement, mas malayo, around 400 yards. Ang 7.62 by 39 or AK, around 300 yards. Meron pa ako napanood yung classic firearms, no? Si Matt ba yun? Yung 7.62 by 39 daw at 500 yards. 100 inches ang bullet drop. 100 inches ang bullet drop. Grabe, no? So, ang 6 feet na tao, around 60 inches, di ba? So, ganun ang ano. So, ibig sabihin, kung babaril ka ng 500 yards, talagang palobo ang aim mo. And, imposible makatama. Talagang tsatsamba ka na lang. No? So, yun nga, limited siya sa in terms of, lamang pa rin to, in terms of, range. Tapos, yan, ano na to? I think binuo ko to eh. Anderson yata yung upper nito. Naglagay ako ng light. Yan. Sabi ko sa isa kong video, no, pag bibili kayo ng AR, wag kayo masyadong maglagay ng mga accessories na hindi niyo naman talaga gagamitin. Okay? So, it just so happen, this is my designated SHTF rifle, kaya talagang fully loaded. No? Number 1 pala. So, gagawin ko rin ng video. Number 1 na kailangan nyo, dapat may sling kayo. Okay? And yung sa light naman, hindi, kung yan, isa yun sa makakapagpabigat sa inyo, then, you can, forego with the light. No? Pwede ko naman ito tanggalin kung tutuusin eh. Pero sabi ko, why not? Meron akong weapon light eh. Okay? Tapos, meron akong vertical foregrip dito para meron akong option. So, may option ako mag C-clamp. May option din ako gumamit niyan. Okay? And what else? In-upgrade ko na yung mag-release button nito. And vortex lang na red dot. In the future, siguro, kung mag-SHTF rifle ako, yung yung naka-etch na reticle. Okay, mga prism scopes, mga ganon. Magpapalit ako. Pero ito, matagal na to eh. And ang gusto ko dito, wala siyang vampire drain. Ano ibig sabihin, hindi nadidrain yung battery kahit store mo siya ng ilang taon. Which is a good thing. Tapos backup sights, flip up backup sights. Kasi, syempre, pag SHTF, World War III, or manong kaguluhan, hindi mo alam kung kailan ka makakabili ng battery, no? Pag naubusan ka ng battery. So, yan, AR-15. Ito yung aking designated, no? Sa dami ng baril ko. And, sabi ko nga, di ba, isang option, AK, which shoots the 7.62 by 39. Ito yung pinost ko kahapon sa FB page ko. By the way, lahat na makikita nyo baril were safety check prior to filming. Hindi ko lang nasabi, no? Pero na safety check na yan. Kasi kung iisa-isayin natin, wala. Okay? Pero this shoots the 7.62 by 39, which is a bigger round than the 5.56, 223. Yan. Yeah, deadly siya sa 100 yards. Deadly siya. Mas malaking damage ang ipoproduce nito as compared sa meron tayong coupler na 5.56. Mas mataba talaga. Anyway, kaya ako nag-post ng kasi natutuwa ako ngayon eh. Natutuwa ako dito sa rifle na to. Binili ko to a few months ago or last year yata. Ang plano ko talaga dito, gawin ko siyang hunting rifle. So, ang lalagay kong scope dito is night vision scope or thermal kung may pera. Pero wala pang mabiling ganon. Mahal eh. Mahal pa. By the way, sa Pilipinas yata bawal na. Yan, naka-insert yan ha, pero there's no way na puputok yan hanggat hindi mo kinakasa doon sa hindi nakakaalam. Anyway, kaya naisipan ko mag-irons, mag-iron sight muna ako, no?
So, ito yung nabili ko sa eBay. Knock-off lang yan ng Daniel Defense. Pero I don't see any problems kasi irons lang naman siya. Ano ba, ano? So, nung kinabit ko to, maluwag. Sabi ko, ano kaya? Defective yata to Yun pala dahil aluminum alloy siya. Tapos may cutout. Kailangan mo higpitan siya. So, ginamitan ko to ng vice para sumikip. Ngayon, solid na siya. So, wala akong problema. Yan And then, yung una kong kabit nito, sabi nung natin baliktad daw. Pero kasi, yung dalawang aperture niya, yung isa lang ang ginagamit nung ginamit ko. Sabi ko, wala mga pinagkaiba. No? It's a hole at the back. Ganun pa rin yan Kahit mabaliktad yan o hindi. Wala yung walang kinalaman sa range yan. No? Pero kinorek ko na. Para lang sa glare yan Kaya dapat doon nakaharap. Anyway, so naisipan ko buhayin ulit. Ibig sabihin, kunin ko. Bakit? Kasi para sa akin, you have the best of both worlds. Meron kang AR, pero nagsushoot ng 7.62 by 39. So nung pinahulaan ko nung caliber to, ang dahil pa rin nagkamali, So tatandaan nyo, yung mga 223.556 almost straight ang magazine. Hindi siya banana mag. Maski 308, ganito lang din halos ang shape niyan. Okay? Maski 300 blackout, they share the same magazine. Ganito lang din. Yan, ganyan. Pero pagka 7.62 by 39, banana mag yan, It's because of the ammo. Yung taba kasi ng ammo, ina-accommodate niya. Kaya pag nakita kayo ng banana magazine, usually 7.62 by 39, usually AK yan. But since AR to, na may bala ng AK, yan, banana mag ang gamit ko. May tumatawag. Sandali. Tagal to. Hindi siguro pauwi na. Anyway, so, ay nako, patayin ko nga, sandali. Patayin ko muna. Bago masayang tong video ko. Yan. Okay, so, eto, sabi ko, kaya, eto na muna gamitin ko, mag-irons muna ako. Hindi ko muna siya lalagyan ng optics. Anyway, kung bibili ka ng mga battle rifle, like yung mga FAL, FAL, mga ganon, PTR 91, mga ganon, mga naka-irons din yun Diba? Sabi ko, ba't yun na lang, irons ko nga muna. Okay naman yung forma niya Simple lang, Walang gano'ng accessories. Yan lang. And then, as of now, common pa rin naman ang 7.62 by 39 na bala. Yan, yun nga lang 18 inches ang barrel nito. So, hindi to para sa lahat. Hindi to para sa lahat. Kita niyo yung muzzle niya. Okay, pero para sa akin, pa rin siya. It's a good option. Kasi common yung round, common yung caliber, and then common din yung niya, yung lower parts niya, yung trigger, yung hammer, compatible sa AR platform pa din yan. Okay, although yung bolt nito, iba rin. Side charging to, by the way. So, pag magde-demo tayo, walang bala side charging. So, pag nag-jump ka or nag-insert ka, hindi mo na kailangan tanggalin yung yung sight mo. Nakatingin ka pa rin. Okay? So, yan na. So, ito pinagpipilian ko. Or AK, pwede. Pwede rin naman ang AK. So, yun naman talaga palagi yung choices Either AR-15 or AK. And, last but not the least, PCC. Okay? So, ito example ng PCC lang. Pero, iba kong PCC kasi nakatago So, ito high point lang to. Nilalang ko kasi parang ito na yata pinakamurang PCC sa market. It just so happen na yung stock nito, ito by the way, ito yung high point na Planet of the Apes na luma, baka bumili ako nun Planet of the Apes. Yung stock lang niya ginawa, ATI stock, kinopya niya yung Beretta na PCC.
Anyway, so pupunta tayo sa PCC kasi a few years ago, nung nakaraan, nung nakaban ng 556 sa Pilipinas, di ba, daming bumili ng PCC kasi it's the next best thing. Hindi ka makabili ng 556, PCC na lang. Okay? So, yun. Mas maganda pa rin na rifle compared sa pistol. Yun ang sinasabi ko, no? So, yung PCC na to, na 9mm, mas malakas pa rin to as compared dun sa pistol niya na 9mm. Bakit? Mas mahaba yung barrel eh. Mas matagal ang rotation eh. Mas maano yung spin. So, plus mas accurate to. Mas pwede mo siyang lagyan ng scope or whatever. Mas stable as compared sa pistol, di ba? Mas stable to kasi 3-point eh. Sa shoulder, 2 kamay, kasama pa nga yung cheek. Actually, 4 points yan eh. Ang ano mo, support. Samantalang pag pistol, di ba, 2 kamay lang tayo. So, mas stable siya, di ba? So, yun ang advantage ng rifle. I'm a firm believer na some things are better than nothing kesa wala. But don't think na yung PCC mo kaya makipagbakbakan sa mga 556, 7.62 by 39. No. No? Don't even try. Pero kesa wala, di ba? Bakit? Kasi ikaw, nagtatago ka, yung bala nito pwedeng tumagos sa pinagtataguan mo. Diba? Ito, pwedeng ma-stop yung 9mm. Plus, yung bullet drop nito. Pag long range, malayuan, nagbabaril lang kayo malayo, yung bala mo, bumabagsak na lang sa harap niya, ikaw, pwede ka pa niyang matamaan. Diba? Kasi ang 9mm usually 115 grains. Ganon siya kabigat. Yung 556 usually 55 grains. So, mas magaan, mas mahaba ang flight time, mas malayo ang range. Okay? So, yan lang. Gagawin lang ako separate video about battle rifles, about assault rifles. Separate video na lang, mahabang usapan yun. Pero, during SHTF or before SHTF, dapat may plano na kayo. Di ba? As a prepper, magplano na kayo during pre-peace time. Paano kayo makaka-acquire ng rifles? Or anong klaseng rifles ang gusto or kailangan nyong i-acquire. Now is the time to plan habang hindi pa pumuputok ang kaguluhan. Yun yung essence ng prepping eh. Pag nagplano ka or nag-prepare ka today, tapos bukas hindi nagkagulo, no harm, no foul. Pero pag baliktarin mo, na hindi ka nagplano, hindi ka nag-prepare today, and then nagkagulo bukas, saan ka? Diba? So that's it guys. Happy prepping. Hopefully nag-enjoy kayo, pero mahabang usapan talaga to pagka mga rifles ang pinag-uusapan, lalo na SHTF scenario. So, that's it guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please click like and subscribe, and thanks for watching. Bye!